magandang araw po sa ating lahat. Praise God! Ayan, tumatayo na sila. Ayan, pati po sa ating team online. Ayan, sino po dito talagang nararamdaman niya na ang presence ni Lord? Amen. But before that, meron lang po ako i-share na verse sa inyo. Sa ulo nyo na po to. John 3:16 sabi niya, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Sino po dito gusto niya ng eternal life? Parang ayaw ng partner mo. Sino po dito gusto niya ng eternal life? Amen. And sino pong naniniwala dito that we can experience eternity, glimpse of eternity, kapag wini-worship natin si Lord. Amen. Because we can feel the presence of God. Hallelujah. That's why, church, come on, worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We invite your presence in this place. Come on, we declare, we sing. Come, all you weary, come, all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Thank you, Jesus. Come, all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. Come on, you declare, for God so loved. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your unconditional love. Come on, you bring all your failures to God. Come on, you sing. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the feet of the cross. Jesus is waiting there with open arms. See His open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Come on, you say. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Oh, praise God in this place. Praise God. Praise God. From whom all blessings flow. Come on, you praise Him. Praise Him. Praise Him. For the wonders of His love. Praise God. Oh, praise God. Praise God. From all whose blessings flow. Praise Him. Praise Him. For the wonders of His love. His amazing love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Forever believes in Him. Come on, you sing. For God so loved. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. I want to worship our living God in this place. I believe that He deserves all the worship. Every tribe, every nation. Come on, shout the name of Jesus. Thank you, Jesus.
church, we sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Every nation bow before you. Yes, Jesus. And all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, and as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. You shout, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. The matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and unto our God, unto our God. You matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. Come on, you declare, there is no one like our God. No one, there is no one like our God. There is no one like wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory. Come on, you shout. Yes, God. Unto our God. Unto our God. You matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Hallelujah. We sing. There is no one like our God. There is no one. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. Come on, you declare. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. Hallelujah. Come on, best clap offering for our living God. Hallelujah. Tunay nga na walang katulad ang Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. We thank you for giving us this opportunity to worship you more. Yes, oh God, to give you the best worship that we have in our hearts. Lord, as now we just open our hearts to you, oh God. We will just raise our hands and close our eyes wherever we are, online or on-site, Lord. Mararanasan namin ang presensya mo. And tunay nga na ikaw ay aming papupurihan because you are worthy, oh God. Hallelujah. Come on, you can worship Him. Sing on hymns of praises to Him. Come on. Oh, yes, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. We want more of you, oh Lord. Yes, Jesus. Come on, church. This time we can sing all the saints and angels. All the saints and angels.
crowns before the Lamb of God and sing. One more time, church, we sing. And all the saints and angels, oh Lord, bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all, Jesus. Oh Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, church, to sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Lord, you are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, oh Jesus. One more time we sing, all the saints and angels. Come on, church. And all the saints and angels bow before your throne, oh Lord. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Come on, church, you declare who's worthy in your life. You are worthy of it all. Lord, Lord, you are worthy, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, oh Lord. You are worthy of it all. Oh, you are worthy, oh Lord. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus, you are worthy, oh God. We will worship you, oh Lord. Jesus, we thank you, Jesus, for this night. Oh, Jesus. Oh, Lord. Come on, church. Yes. Feel the presence of God, because He is embracing you right now. Come on, you feel Him. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. Day and night is with us. Come on, church, you sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Come on, church, you feel the presence of God. He's with you right now, and He's embracing you. Come on, church. Let incense arise. Come on, let incense arise. Day and night, day and night.
Lord. Oh, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church, you shout and declare. Come on, you are worthy of it all. Oh, Jesus, you are worthy of it all. Oh, Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus. Come on, church, you sing and declare. In my life, come on, you shout. Be lifted high in our world. Come on, church, you can do more. Be lifted high in our love. Be lifted high. Come on, you declare in your life. Come on, you sing in my life. In my life. Oh, be lifted high in our world. Be lifted high. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, Jesus. Come on, church, you declare in my life. In my life. Be lifted high in our world. Be lifted high. Be lifted high in our love. Be lifted high. Come on. It's about time for you to declare for the last time. You sing in my life. Come on, church. In my. Yes, church. Come on, you declare. Hallelujah. Yes, no one else but God who must be lifted in our life, in our world, in our heart. Be lifted high in our love. Be lifted high. Oh, oh Jesus. Oh, oh, Jesus, we love you, Lord. We thank you for your presence, oh God. We thank you for this opportunity to worship you, Lord. Yes, Jesus. Lord, we thank you, Lord. You are all worthy, Jesus. Salamat, Panginoon, sa presensya at pagmamahal mo. And we believe, Lord, na hindi ka patapos kasi, Lord, as we open our hearts, we know na meron kang matinding gagawin sa buhay ng bawat isa, Lord. Kaya naman, Lord, we open our hearts to you, we open our minds to you at walang ibang maitaas, Lord, kundi ikaw lamang sa buhay na ito. Maraming salamat. Sa iyo lamang lahat ng parangal, ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen! Hallelujah! Sige po, pwede na po tayong magsiupo. Ayan, Blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba batiin natin yung katabi natin, sabihin natin, partner! Bless ako, nakasama kita ngayon. Okay, hallelujah. So, sino po rito excited na yung puso niya sa maririnig niya today? Amen po ba? Amen. Sige nga po, sabihin po ulit natin sa partner natin, partner, excited na ba yung heart mo? Ayan, mukhang excited na talaga at handang-handa na talaga yung mga partner natin. No? Kaya naman po, let me read the passage on Matthew 6:19-21. Sabi po dito, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Kayang sirain yan ng insekto at kalawang at pwede ring manakaw. Instead, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Walang naninirang insekto at kalawang doon at walang nakakapasok na magnanakaw. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo.
So, Light Family, ito yung panahon kung saan itinuro ng Lord ang tunay na kahalagahan ng kayamanan o treasure na madalas nami-misinterpret ng tao dahilan para ito daw ay mismo mag-control sa kanila. So, kaya check natin yung katabi natin, no? Sabihin ulit natin, partner, nasaan ang puso mo? Ayan, no? So ngayon, pag-usapan natin, dalawang klase ng treasure na dapat nating maunawaan ayon sa itinuro ni Jesus. So treasures, we need to understand according to Jesus. Number 1 po, earthly treasure, kayamanan sa lupa. So, sabi sa verse 19, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Kayang sirain yan ng insekto at kalawang at pwede ring manakaw. So, ito yung treasure na madalas nating pahalagahan at madalas na nagmo-motivate sa atin para magtuloy sa buhay. Tama ba? Tama po, no? So, minsan yan talaga yung nag-motivate sa atin. So, kadalasan, we invest in money, power, fame, material things, at sa kung saan pa madalas natin ibuhos lahat ng oras natin. So, but Jesus warned us na lahat ng ito ay may expiration. Ang iyong kasikatan at kapangyarihan, no, ay meron ding hangganan. Yung pera natin, yung mga material na bagay ay nauubos, no, natutunaw at pwede din daw manakaw. So, ang lahat po ng ito hanggang sa huling hininga natin, no, hindi daw natin to madadala. No, mahirap man tayo, mayaman man tayo, may posisyon man tayo, prominenteng tao man tayo o tinitingala, no, hindi daw tayo excuse, lalo na kung ang puso daw natin ay nilamon na ng earthly treasure. So yun po yung number 1 na treasure po na pinag-uusapan natin, no, earthly treasure, kayamanan sa lupa. Pangalawa pong treasure na dapat nating maunawaan ay ang heavenly treasure or kayamanan sa langit. Sabi sa verse 20 po, instead, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, walang naninirang insekto at kalawang doon at walang nakakapasok na magnanakaw. So ito daw yung treasure na dapat nating pag-ipunan at pagtuunan ng focus natin, no? Ang treasure na hindi nabubulok at nananakaw. So don't get me wrong, church, no, Light Family, hindi po masamang mag-invest sa mundo, no? Hindi masamang mag-invest sa earthly treasure, no? So it's just that God wants us to know that there's more for us, no? Na panlangit kasi talaga tayo. Amen po ba? Amen, no? Kaya naman sa treasure na ito daw yung treasure na dapat pag nag-invest tayo or nagtanim tayo, kasi dito lumalago yung church, lumalago yung nagiging mature tayo at syempre yung ministeryo natin. So let's remember, church, na ang taong nag-i-invest ng yaman sa langit ay hindi kailanman paghaharian ng kayamanan sa lupa, no? Hindi kayang bayaran ng presyo ng mundo or ng anumang bagay sa mundo kung ano yung kailangan ng kaluluwa natin. Tama po ba? Amen, no? Kaya naman po bilang application po, wag lang po tayo basta mag-ipon dito sa lupa, no? Bagkus mas lalong mag-ipon daw tayo sa yaman natin sa langit. Sabi po sa verse 21, dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. So check mo natin yung sarili natin, no? Saan ba tayo madalas nag-i-invest? Saan ba tayo madalas inuubos yung sahod natin, yung lakas natin? No, kung ano ba yung priority po natin? No, check natin yung puso natin, baka nasa wallet pa rin natin or nasa bank account nyo po, no? So check natin kung saan po talaga nauubos o kung ano ba talaga yung inaatupag po natin. Well, church, it's about time na ibigay natin yung pusong yan kay Lord. Kasi ulitin ko po, for where your treasure is, there your heart will be also. As a testimony po, no, alam niyo po, church, year 2017, na-invite po ako sa ating simbahan. That time po, na-encountered ko po si Jesus. Tinanggap ko po siya bilang aking Diyos at personal na tagapagligtas. Naging active po na kabataan noon, nagministeryo. But suddenly, church, 2019, ako po ay nawala sa simbahan. Tumalikod sa Diyos at pinili po yung mundo. Fast forward po, end of year 2021. Truly po, God is so good. He is indeed a God of acceptance and forgiveness, a God of love
and restoration. Simula po that time, pagkabalik ko po, sinabi ko po sa sarili ko na nawala man ako kay Lord ng mahigit 2 taon. Ibubuhos ko po yung oras ko, lakas, at yung puso at buhay ko sa Kanya na talaga pong nagpagamit po, nag-invest ako sa Kanya at sa magawain ng Lord. Alam niyo po, church, since then po, hindi po ako pinabayaan ng Lord. Strength, health, tuition, discipleship, financially man po or spiritually. Randam ko po yung pagiging Diyos niya. Grabe po mag-sustain ang Panginoon. Kaya naman po, Light Family po, ngayong naintindihan na po natin yung 2 treasures, earthly, heavenly po. Let us choose and decide na mag-invest po tayo at bigyan po natin ng importansya yung heavenly treasures. And now po, as a challenge po at pagpili sa investment na panglangit po, pwede po ba nating i-ready ang ating tithes and offering at sabay-sabay po tayong tumayo at manalangin? Hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na to na binigay niya sa amin. Salamat, Lord, sa buhay na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa. Lord, kalaki po ng sobrang ito, Panginoon, ng tithes, offering, pledges, Panginoon. Faith promises, Panginoon. Lord, kalakip nito, Lord God. Alam niyo, Lord, yung desire ng bawat puso ng mga anak mong to, Panginoon. Lord, let it be done according to your will and time, Lord God. Lord, nagpapasalamat kami, Lord God, dahil dinala niyo kami sa simbahan na to, Lord God. And Lord, i-ready niyo, Lord God, yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, sa gagawin niyo pa today. Maraming salamat, Lord. We love you, Lord. We worship you. We glorify your name. In Jesus' name. Amen. Ayan, church, Light Family, let's give and give back with a cheerful and generous heart. Thank you so much, Coach Wally, for the giving encouragement. Kaya naman po, Life Family, for giving our tithes, offerings, and pledges. We can still send it through our GCash number, bank accounts, or even directly here at Light Church. Kaya naman, Light Family, let's give and give back with a cheerful heart. Hallelujah! Good day, believers and seekers of truth. Light Family, both on-site and online, let us embrace the joy of this Sunday. Amen. Tama ka dyan, partner. Kaya naman po, Light Family, as we dive further into our service, it's time to stay updated with the latest happenings of our church community, which only means it's time for Light News. First up, we have our lifestyle classes. We are now on our lessons 3 and 4, October 30 to November 5, and our lessons 5 and 6 for November 6 to November 12. And on November 13, 2023, magaganap naman po ang ating lifestyle seminar and graduation. Grabe, kaya naman po magaganap to 7 p.m. dito mismo sa ating Light Church Hall. Kaya po sa lahat ng ating lifestyle students out there, we are highly encouraging you to keep on attending your classes every week. Yes, moving on, partner, mark your calendars, mentors, and leaders, because the night of reflection, growth, and gratitude has come. Light Church proudly welcomes you to Disciples Night. And that will happen po on October 30, 2023, Monday po ito at 7 p.m. Just a few reminder lamang po that this event is strictly for network leaders, light group leaders, mentors, SOD 1, 2, and 3 graduatees and students. Yes, and for registration po, you may visit the FB page of Light Church, and you may also contact your network leader or your mentor. Amen. Thank you so much, partner. And Yes, that's a partner. wrap for our Light News. Kaya naman po, grabe, partner, no? Patapos man na ang buwan ng October, pero ang events ng Light Church ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya naman po, Light Family, stay tuned, stay engaged, and get ready to be part of this incredible events. Yes, partner. Again, for more inquiries or questions about the mentioned events earlier, you may contact your network leader or your mentor. And now, Light Family, in celebration of our church anniversary this coming month of November, we present to you the first ever Light Family Fest. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa lahat ng excited. Praise God.
Thank you so much. This is a month-long celebration po of God's goodness and faithfulness sa atin bilang isang simbahan sa nakalipas na 14 na taon. Imagine, 14 years na pala ang Light Church. Grabe. Kaya naman po, we are cordially inviting everyone to please join us this November 3 for our water baptism to be followed by our Laro ng Lahi from 6 a.m. to 9 p.m. Magaganap po yan sa City Beach, Barreto. Thank you so much, partner. And syempre, pagdating naman po ng November 11, 2023, magkakaroon po tayo ng Zumba. Kaway-kaway naman po dyan sa ating Zumba Mommies and Zumba Daddies. Amen. Amen. Ito po ay from 6 a.m. to 9 a.m. sa Marikit Park. To be followed po ito ng ating cheer dance event na magaganap po ng 10 a.m. to 11 a.m. And next po ay ang Kids Dance Number. And syempre, hindi mawawala sa ating Light Family Fest ang ating mga sports. Kaya naman po, para sa lahat ng ating sports events, magaganap po ang ating Volleyball Girls from 11 a.m. to 12 noon. Yes, and kung merong volleyball girls, meron din po tayong volleyball boys. Ito po ay 1 p.m. to 2 p.m. To be followed po ito ng ating basketball event. 3 p.m. naman po ito sa Pag-asa Covered Court. And after po nito ay magkakaroon po tayo ng finals awarding for all our winners at 4 p.m. sa Marikit Park. Wow, grabe partner. Talagang full pack ang ating Light Family Fest. But wait, hindi po doon nagtatapos ang lahat. Yes, tama ka dyan partner because on November 18, 2023, magkakaroon po ulit tayo ng Zumba. Kaya po ready na natin ang ating outfits and ating the best na dance moves. Ayan, magaganap po ito sa Marikit Park, 7 a.m. And later that night, we will be having a worship night. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Para sa lahat ng excited na mag-worship sa ating Panginoon, gaganapin po ito 6 p.m. dito mismo sa ating Light Church Hall with a registration fee of 250 pesos per head. Kaya naman po, Light Family, stay tuned po about this event dahil limited slots lamang po tayo. Amen. A month-long celebration indeed, partner. And there's always something to look forward sa ating Panginoon. Amen. Kaya naman, kita-kits po tayo sa bawat event. Tama ka dyan, partner. Kaya naman po, for more details and inquiries on how to join in the said sports and Zumba events, kindly contact your mentor or your network leader. Yes, partner. And now naman po, hindi natin palalagpasin ang pag-greet sa ating mga first-timers and new friends online and on-site. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you so much. Para po sa lahat ng ating first-timers and new friends online, if this is your first time worshiping with us this Sunday, kindly comment sa ating comment section ang word na connect. And surely, one of our consolidators will love to have the opportunity to connect with you. Please do know po that you are Yes, part partner. of our extended family and we would love to connect with you. And of course, for our first-time visitors here naman po on-site, we are glad that you are here with us po and we would like to extend our warm welcome to everyone. Amen. Amen. Praise God. Meron po ba dito tayong first-timers and new friends? Pwede po ba namin kayong maanyayahang tumayo? Yes. Amen. Pwede Sige po, ba wag po kayong tayong mahiya, Wow, tatay. si Mami. Wow. Ay, wow. Grabe. Praise God, partner. Praise God, partner. Reminder lamang din po na after po this service ay may kakausap lang po sa inyo na consolidation team. And wag muna po tayong aalis. Thank you so much po. Once again, to all of our new friends and first-timers, mapa-team online or team on-site ka man ngayong linggo, welcome po sa Light Family. Amen. Now just for a quick activity lamang po, sino po dito may dalang cellphone and gadgets? Amen. Kung meron po kayong dalang cellphone or gadgets, maaari po ba natin itong itaas? Itaas po natin ang ating mga gadgets at sabay-sabay po natin itong ilagay sa silent mode. If possible naman po, ilagay po natin siya sa ating bag para iwas distraction po and para po tuloy-tuloy tayo sa word mamaya.
You're right with that, partner. Salamat po sa lahat na nag-silent na at na nag-bag na ng kanilang mobile devices. And which only means that our brothers and sisters are now ready to receive God's word for today. Amen. Kaya naman po, hindi na namin patatagalin pa. Let us all prepare our hearts and our minds to give our all-out attention because To deliver the Word of God, let us all welcome Pastora Stephanie Joy Cadiong. Hello po. Magandang babae po ako. Aga-aga, nang iinis eh. Magandang araw po. Salamat po sa mga naniniwala na maganda ako. Ayan. Magandang araw po, Light Family. Also, I would like to greet yung mga nasa online community po natin. Welcome, welcome. Can you type in there kung nasaan location po kayo para mabati po kayo ng ating mga moderators dyan. Kumusta po ang linggo po natin, mga kapamilya natin? Ayan, maganda. Sige, usap po tayo. Tara. Tara, tsikahan po tayo. Today po is the last Sunday of October. Tama po ba? Okay. Sino po ang sinasabi niya na grabe, 2 months na lang, magtatapos na ang taon, pero parang ang dami ko na talagang pinagdaanan. Parang feeling ko nakadalawang taon ako. Pero sino po dito, bagamat marami na po siyang battle na pinagdaanan, ilan, no? 10 months of battle. Pero sinasabi pa rin niya, Lord, grabe, napakabuti mo sa buhay ko. Amen. Sige po, papuri at palakpak sa Panginoon. Amen, amen, amen. We are on the series of Open House and today we're going to talk about hell. Hindi, joke lang po natin. Parang aga-aga hell agad, no? Now, ang idea po ng series natin is, ano ba yung itsura natin bilang isang simbahan that's what we are. We are an open house. Tayo po ay bukas na tahanan ng Diyos. And in this series, we talk about our house rules. And our first house rule is what? This house is a house of what? Praise. Tama po ba? And the second house rule is what? That we are a house of prayer. Ayan. At nung last Sunday lang pa pinag-usapan natin that we are a house of presence. Sino po for the past series talagang, or for the past topics po natin, talagang kinausap siya ni Lord at may ginawain Lord sa buhay niya. Amen and amen. So today po, we are going to culminate our series with the last house rule na, ang title po natin ngayon is House for People. Everybody say people. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. May question po ako sa bawat isa. Sino po dito naaalala niya po yung first official birthday party niya? When I say official birthday party, it's like you throw a birthday party, you send invitations to your friends, families, okay, relatives, and then meron talagang handaan, may buffet talaga, may mga regalo, ganyan, and then talagang magaganda ang suot ng mga guests. Sino po dito naaalala niya yung first official birthday party niya? Hindi yung nag-blow ka lang ng candle ng cake ha, pero talagang official birthday party. Taas po ang kamay. Wala. Sige po, after po nito, mag-throw tayo ng party para sa inyo. Naalala ko po kasi, yung time po na magbe-birthday po yung anak ko, 10 pa lang po siya noon, pero siguro mga 1 month, tinanong ko po siya, anak, what do you want on your birthday? Because usually, what we do on her birthday, it's like a tradition na we want to practice every birthday niya. Meron kaming family gathering. It's like yung, maliit lang naman po kasi ang pamilya namin. Kaya we want a family gathering. Minsan lalabas po kami. Or minsan po kasi may party siya. Like, syempre mga bata, they want a party. So I asked her, sabi kong ganun, anak, what do you want on your birthday? Do you want to throw a party? Sabi niya, yeah, that's okay. If that's what you like. Sabi niya, no, what do you want? If you're going to have a party, sabi ko sa kanya, who would you like to invite? So tinanong ko siya kung sino yung gusto niyang i-invite. And she said, well, Mom, I want to invite my classmates, but except this. Except her. May binanggit po siyang pangalan. Ayan, yung anak ko, sabi niya, yung nanay ko talagang kinikwento na naman ako, chinichismis na naman ako eh. So may binanggit po siyang pangalan, and then tinanong ko siya, bakit? Although, ayoko naman na i-elaborate niya. No? Pero tinanong ko siya, why? She just strongly answered me na, I just don't want to see her. Ayoko lang siya makita. Now, naalala ko po, nung pinapakinggan ko siya, it made me wonder na,
11 years old pa lang po yung anak ko, pero marunong na siyang maging selective sa mga taong gusto niyang i-invite sa birthday niya. Isn't it interesting na 11 years pa lang po siya nabubuhay sa mundo, pero natutunan niya nang maging selective sa party invitation na hindi naman siya ang magbabayad. Did you get that? Wala siyang contribution kahit 5 piso, pero she doesn't care about the budget. She doesn't care about the sacrifice na ilalagay namin ng kanyang tatay dun sa party na yon. But she has a strong opinion kung sino yung dapat na i-invite niya dun sa party. Meron po siyang strong opinion kung sino lang yung invited sa party kahit hindi naman siya ang magbabayad. She goes like, Mom, I want to invite her. No, I don't like to invite her. At 11, napansin ko na nahulog na siya sa patibong na cancel culture. And I hope you're getting where I'm going with this. Kasi minsan po tayo mga Kristiyano, including me, including po tayong lahat, nakakagulat minsan yung reactions natin that we have a strong opinion about kung sino po yung pwedeng pumasok sa in a way party na prepare po ng Diyos para sa atin. Pero hindi naman tayo ang nagbayad. Are you here? Are you here? But pwede ko po bang sabihin sa bawat isa na nandito ngayon sa house and even nasa online na kung hindi ikaw ang nagbayad sa party, hindi ka makakapili kung sinong gusto mong i-invite. Tama po ba? At masusurprise ka dahil pwedeng i-invite ni God ang sino man na kahit wala sa list mo o kahit kinancel mo na siya, i-invite pa rin ni Lord. Amen. And guess who? Kung sino mga invited niya? Everybody. All. Everybody say all. All who are thirsty, all who are weak. Kaya sabihin mo sa katabi mo, we are a house for people. O baka magselos yung katabi, sabihin mo din sa kanya, we are a house for people. Ayan, basahin po natin yung text natin today. Stand with me to honor the reading of God's Word. Let's open our book or our Bible to the book of Mark chapter 14, verses 17 to 21. Let's start with verse 17. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. It says here, in the evening, Jesus arrived with the 12. As they were at the table eating, Jesus said, I tell you the truth, one of you eating with me here will betray me. Greatly distressed, each one asked in turn, am I the one? He replied, it is one of you 12 who is eating from this bowl with me. For the Son of Man must die, as the Scriptures declared long ago. But how terrible it will be for the one who betrays him. It would be far better for that man if he had never been born. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pinaranas mo sa amin ang presensya mo through worship. Truly that this is a house of your presence. Salamat, O Diyos, kasi hindi ka nagkait ng presensya mo sa amin. And we believe na hindi mo rin pagkakait ang pagkain ng aming kaluluwa sa mga oras na ito. We believe na meron ka pong sasabihin sa amin. You have prepared your word for us, O God. Lord, gamitin mo po ako bilang iyong tagapagsalita, Panginoon. At I pray, Lord, Holy Spirit, na kumilos ka po, Panginoon, sa bawat buhay namin. Sa bawat individual na naririto, Panginoon, I know may gagawin ka po sa amin. Uuwi kami dito na talagang hindi na kami katulad ng dati, oh God. Prepare our hearts, prepare our souls, prepare our mind, and this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. So, ito pong binasa po natin ay nangyari po during the Last Supper. Not Last Supper, ha? Okay. Last Supper, ibig sabihin, huling kainan nila, no? And this was a very significant event po sa buhay ni Jesus. It was the final meal with Jesus na shinare niya with His disciples bago po ang kanyang crucifixion. Dito po naganap ang mga pinakamahalagang conversations between Jesus and the 12 disciples. At ito rin po yung nagsiset ng stage ng unang yugto ng mga importanteng events sa buhay po ni Jesus kasunod ng kanyang arrest, ng kanyang trial, at ng kanyang crucifixion. And this scenario po na ito, okay, is one of the most intense conversation po ni Jesus dahil dito po nakita kung gaano po siya ka-caring, gaano siya mapagmahal despite na mga pagdadaanan niya. And here, I had a deep understanding kung paano po ang pagmamahal sa iba ay lumalabas sa kabila ng matinding pagsubok sa buhay. And I believe that Jesus is our ultimate model bilang isang Diyos-tao na nagmahal, nasaktan, at nagmahal muli.
Jesus is our door, kaya naging bukas po ang tahanan ng Ama para nang sa ganun lahat po tayo na maniniwala at tatanggap sa Kanya ay makapasok. Amen. Now, pag-aralan po natin, how did Jesus model an open house for people dun po sa passage na binasa po natin. So number 1 is that He gave everybody say everybody, He gave everybody a seat at the table. Nagbigay siya sa bawat isa ng upuan doon sa kanyang table. Sabi po doon sa verse 17, in the evening Jesus arrived with the 12 as they were at the table eating. Bago po itong kumakain po sila, okay, inutusan po ni Jesus ang kanyang 2 disciple na i-prepare yung table, i-prepare yung house kung saan maggaganap ang kanilang huling pagsasalo-salo. And Jesus made sure na nakahanda yung table para nang sa ganon, lahat po, okay, ay may maupuan. Kaya nga po, lahat, yung 12 disciples na yon ay nandoon, present, at lahat sila ay may lugar. He gave everybody a seat at a table. You know, in biblical times po, big deal po ang table. Sino po dito nakakita na po ng table? Taas po ang kamay. Yung mga hindi pa po nagtaas ng kamay, ano pong nakita nila? Ayan. Of course, lahat po tayo may table po sa ating tahanan. Tama po ba? Maliit man yan, malaki, at least table yan. You know, in biblical times po, big deal po ang table. Kasi noon po, normally, yung tatay, ginagamit niya yung dinner, okay, sa kanilang hapagkainan o sa kanilang table, na magbigay ng instruction sa kanyang family. No? At sa table din po nagsisimula at nagtatapos ang atmosphere ng isang tahanan. Like for example, breakfast. Doon depende, kunyari, sa breakfast na nermon si tatay. The whole day na yon, medyo ano ka na, yung mood mo. Kasi napagalitan ka sa una. And then, okay, ano, masaya. So, masaya ang buong araw mo. Also, dinner. Okay, bago ka matulog, kung maganda ba yung pagtulog mo. No? So, siniset niya yung atmosphere. Okay? And it was at the table that they would also share scriptures. Okay? In the Word of God. So, the table was a big deal. At kung sino man daw po ang kasama mong kumakain was also a big deal. At ang kumain kasama po ng tao within your table, it expresses commonality. Ibig sabihin may pagkakahalintulad kayo. There's a commonality to eating food. No, may commonality po sa kainan dahil minsan tayo po wala tayong pakialam kung sino yung kasama natin sa table. As long as may pagkakahalintulad po tayo na lahat tayo ay what? Gutom at gustong kumain. Sino po dito nagugutom na? Usually, ang mga 10 a.m. po natin, yun yung mga nagugutom na kasi naaamoy na nila yung pagkain ng worship team. No? You know, eating on a table is the thing that unites us all. No? Alam mo ba na kapag kumakain ka kasama ng isang tao, you're sharing a connection. Nagsishare kayo ng connection sa isa't isa. Taas po ang kamay dito ng may asawa siya. Kasama niya po yung asawa niya ngayon or hindi man, pero may asawa po siya, okay? Hindi po ba lahat po ng marriage ay nagsisimula sa pagkain? Don't tell me, nung nakita mo yung asawa mo, nung nakita mo siya, na love at first sight ka at niyaya mo na siyang magpakasal, halika, punta na tayong simbahan. Hindi naman ganun, tama po ba? First, ano pong nangyayari? Of course, magyayaya ng lunch date. Papaalam niyan sa nanay, pwede ko po bang i-date ang inyong anak? Tanghaling tapat? O kaya naman, pwede ko po bang i-date ang inyong anak, dinner date? O sige, basta kasama kaming lahat ng pamilya niya. 12 ang kanyang mga kapatid. Ayan. Di ba may ganun po muna? And within that conversation, mas lalong lumalalim ang inyong connection sa isa't isa. Minsan pa nga mag-aayaan kayo, tara, kain tayo. Saan mo gustong kumain? Ikaw. Hindi, ikaw, ano bang gusto mong pagkain? Ikaw na lang. Hindi, ikaw na pumili. Ikaw na nga eh. Hindi, sige, hanggang sa nag-away na kayo, hindi na kayo kumain. No? Minsan dun tayo nagkakaaway-away eh. Saan ba tayo kakain? Saan ba tayo kakain? You know, sa conversation within the food, dun mas lalong lumalalim ang connection. It is the power of a meal. It is the power of the table that we can sit together. You know, even the word companion po, the word companion comes from 2 Latin words na ang ibig sabihin po ay together and food. Together and food. Na kung companion talaga kita we can eat some food together. Or we can have some coffee together. Ayan.
Because there's something about a meal, a shared experience that allows us to break bread and connect. Kaya nga po, mas mauunawaan po natin si Jesus. Why? Kasi isa po sa mga connection ni Jesus sa tao ay pagkain. Ayan, gutom na talaga yung katabi mo. Pagkain. Everybody say pagkain. Kaya pala, He is the bread of life. Yung connection niya sa tao. No, why? Kasi ang pinaka-common po natin ang lahat ng tao ay nagugutom. Kailangan natin ng pagkain. No? So Jesus ate with everybody. Hindi po siya exclusive. Inclusive po siya, no? Siya po ay para sa lahat. When we say inclusive, siya po ay para sa lahat. Inclusive siya sa kanyang ministry. He would minister to all kinds of people. Wala po siyang pinipili na pagmiministeryohan. He was even inclusive sa kanyang mga miracles. Because Jesus would heal everybody. Wala pong exempted na makakatanggap ng healing niya. Kahit nga po yung hindi naman niya directly pinagaling, hinawakan lang yung laylayan ng kanyang damit, ay gumaling na. Do you remember that? Tama po ba? Kaya nga po, si Jesus po, inclusive siya. Buti na lang po hindi tayo katulad ni Jesus, no? Hindi tao merely si Jesus. Kasi kung katulad po siguro tayo ni Jesus, o ako for example, ako si Jesus, tapos meron akong power to heal, tapos may foreknowledge ako, na kapag pinagaling ko, for example, yung tao, nakita ko siya, lumapit siya sa akin, gusto niya magpagaling, tapos gusto niyang pagalingin yung kanyang mga paa. Tapos nakita ko siya na sa future na pag pinagaling ko pala siya, tatakasan niya lang yung tatay niya, makikipagkita sa, alam mo na. Sabi ko sa kanya, hindi na kita, papagalingin. Kaya buti na lang po, hindi tayo si Jesus. Tama po ba? Kasi magiging selective din tayo sa mga pagagalingin lang din natin. Lalo na pag nakita natin yung future nila. But you know what, si Jesus, kahit alam niya po na hindi na babalik sa kanya yung tao, maaari, no? You know what, si Jesus po, 90% ang pinagaling niya, tinalikuran siya, hindi na siya binalikan, pero pinagaling pa rin niya. Kaya nga po, marami po ang nagagalit kay Jesus kasi kung sino-sino yung kausap niya, kung sino-sino pinapagaling niya, kung kani-kanino siya sumasama para kumain, he would eat with tax collectors, prostitutes, sinners, and even Pharisees. It seems like Jesus, he's like a cool guy na kahit sino ay pwedeng maglagay ng bangko sa table and have a meal with Jesus. Kung mapapansin po natin, ang dami pong pagkakataon ni Jesus na in-spend po niya ang oras niya with a meal at the table with somebody. He even told a parable sa kingdom of God as a meal or as a banquet. I don't know if you remember that parable, yung parable of the great banquet. You can find it in Luke 14. No? Meron daw isang certain man na nag-prepare daw siya ng great banquet. And then he invited many guests. Pero nung araw na yun mismo ng event, hindi na nagpunta at may mga kanya-kanyang excuses ang mga in-invite. And so, yung servant bumalik dun sa kanyang master para mag-report na walang gustong pumunta, lahat may excuse. And then sabi nung owner daw, okay, nagalit daw siya and he ordered his servant, sabi niya, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. At ginawa daw po yun ng servant, okay? Pero nung ginawa niya yun, but, sabi doon, there's still room. There's still room for more. Marami pa ring room. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. Gusto ng Lord ang kanyang house ay puno. That's why if you want to know the picture of the kingdom of God, it is the picture where everybody has a seat at the table. Amen? You see, the kingdom of God is an open house to those who will accept the invitation. Kasi marami po siyang bakanting upuan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, bakante ba yung upuan mo dyan? Ay, ibig sabihin, na tinatawag tayo ni Lord na mag-invite. No? So, Jesus and the 12 disciples are gathered sa upper room para magkaroon ng intimate moment. Last meal po niya ito before his crucifixion, last meal niya ito with the disciples. Can you imagine yung intimacy of this moment na bago po sila kumain, nagkaroon pa ng washing of the feet? Jesus, the King of Kings, took the position of a servant para i-wash yung feet ng kanyang mga disciples. Can you imagine that, no? You know what, tanggap ko po na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disciples. Kumain siya kasama ng kanyang mga 12 disciples.
Ang medyo confused lang ako, I don't know if you are confused too, kung bakit nandoon si Judas. Confused din po ba kayo? Medyo confused ako, bakit nandoon si Judas? Well, hindi ako confused kung bakit kasamang kumakain sa mga intimate moment ni Jesus, si Judas. Confused lang din po ako kung bakit itong si Judas ay nakasama din na maging parte ng 12 disciples. Ito po yung minsan, nung bago-bago pa lang po ako nag-aaral ng word, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan, medyo confused ako doon. Because I understand that God knows everything. Alam niya kung ano ang beginning at end, Alpha at Omega siya. And sabi po sa scripture, before you were born, God knew you. Hindi lang po yun. Nung bago po magsimula si Jesus ng kanyang ministeryo, pumili siya ng 12 niya o ng mga inaway kabinete niya. No? At sabi po sa Bible, he would pray like the entire night. Nag-fasting siya. Siguro he prayed about who could be on his team to turn the world upside down. But I'm confused about one person na nakasama po sa listahan ng 12 disciples. Confused ako kung paano siya nakapasok sa team. Well, wala po akong problema about kay Andrew. Kasi si Andrew talagang makita mo. Understandable na soul winner talaga itong si Andrew eh. Wala po akong problema kay Bartholomew. Siyempre, kailangan din natin minsan na mahirap espelengin yung kanyang pangalan. Kailangan natin yan sa team. Wala din akong problema kay Peter. I'm glad Peter was there. Alam niyo po kung bakit? Kasi minsan kailangan po talaga natin ng kaibigan na handang pumutol ng tenga para sa atin. Kahit minsan makulit si Peter eh. Pero loyal naman siya. Sino po dito love language niya loyalty? Amen. I'm not confused with these people. Ang confused ako at hindi ko maintindihan ay nandoon si Judas. That's why number 2, he included a kind of Judas in the Last Supper. Kanina sabi ko nga po sa inyo, napaka-intimate ng moment na to, the Last Supper. Pero nandun yung isang tao na sabi ni Jesus, magbe-betray sa kanya. Tanong po, kapag binabanggit po ang name na Judas, ano pong naiisip po natin? Ano po? Traidor! Traidor ka! Ganun minsan yung mga linyahan natin. Backstabber, ayan, taksil! Diba? Yan, betrayal! Betrayer! Yan. Alam niyo po, ako po, ang naiisip ko po, kapag yung name na Judas, ang naiisip ko po ay hindi nagbabayad. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Lakas niyo ko kasi parang pangit eh. Ano? Ibubulong ko sa'yo, ate. Why? Because God knows who does not pay. Ala, ba't parang maraming mga nautangan dito Okay. Sabi doon, as they were at the table eating, Jesus said, I tell you the truth, one of you eating with me here will betray me. Imagine, a betrayer made it to the Last Supper. A betrayer made it to the upper room. Nakarating siya doon. You know, sa panahon po natin ngayon, Judas, okay, medyo nalilito na ako sa Jesus Judas. No? Sa panahon po natin ngayon, Judas is the name na kasing kahulugan po ng pagtatraidor o what? Kataksilan. Tama po ba? At wala pong may gusto ng pangalang Judas. Tama po ba? Amen. May 3 pong naniniwala. Pero sa mga hindi po naniniwala, sige po, let's do a roll call para maniwala po kayo. Taas po ang kamay dito. Ang pangalan niya po ay Matthew. Taas po ang kamay. Ayan, alam ko po may Matthew po tayo dito sa church. Baka hindi lang present ngayong 10:30. Taas po ang kamay na ang pangalan niya po ay John. Ayan, taas po ang kamay. Yan, kanina po may nagtaas ng kamay eh. John daw yung pangalan niya. Taas po ang kamay na ang pangalan niya ay Andrew. Taas po ang kamay. Kanina din may Andrew. Ayun, may Andrew tayo dito. Ay, hello, Andrew. Ayan. Okay, are you ready for the next? Taas po ang kamay dito. Ang pangalan niya ay Judas. Taas po ang kamay. Kanina pong umaga, yung first service natin, wala po. Wala po nagtaas ng kamay. At ngayon din po, I bet may magtataas ng kamay. Kasi wala pong Judas. Kasi wala pong parent na magpapangalan sa anak niya ng Judas. Can you imagine? First day ng school, nagtawag si teacher. Sabi niya, Peter, present ma'am.
Okay, John, present, ma'am. Okay, Andrew, present, ma'am. Judas? Judas, pumunta ka sa principal's office. Sabi ni Judas, bakit ma'am? Wala po akong ginagawa. Alam ko, pagkakanulumo ko in the future, pumunta ka na ngayon pala sa principal's office. Kawawa naman yung bata. But, you know, I can imagine Judas' face, yung itsura po ni Judas. That his face is a face like a villain, kontrabida. Ni-imagine ko, pahaba yung mukha niya, singkit yung mata niya, maaari may bigote siya na itim, may balbas siya na kulot, meron siyang mga kuko na mahahaba, tapos meron siyang ibon sa balikat niya. Na-imagine ko, parang kamukha siya ni Jafar. Do you know Jafar? Parang villain na villain yung itsura. I imagine that Judas looks like Jafar, no? Yun yung picture niya. But probably, it's not the reality. Maybe hindi yan yung reality. Probably, ang itsura ni Judas ay normal na makisig, smart guy, good-looking guy. Probably, he looked like this man. Imagine. Hi, Judas. Hello, Judas. Annyeong. Jungkook. Ayan. Umiikot na naman ang mga girls. Ayan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng name na Judas? Alam niyo po ang ibig sabihin ng name na Judas ay praise. Praise. Ang ganda, no? Kaya pwede niyo pong ipangalan yan sa anak niyo. He was a praiser, not a betrayer. But I'm trying to figure out, paano nga ba siya naging praiser to a betrayer? Paano ba siya napunta sa isang sitwasyon na sa pagiging pinili na maging disciple ni Jesus, sa pagbebenta kay Jesus kapalit ng pera? Paano siya napunta sa isang sitwasyon na mula sa paglilay ng hands sa mga may sakit at pagka-cast out ng mga demons to having the devil enter into him as he betrays the Son of the living God? You know what? This is what I think. Judas is scary. Mas scary pa po sa Halloween. Sabi mo sa katabi, scary. Judas scares me, hindi dahil sa betrayal niya, kundi dahil sa position at proximity niya kay Jesus. Yung lapit niya kay Jesus. And how Jesus shared an intimate conversations with him. You know what? Ito po yung naisip ko. Si Judas ang pruweba na kahit pumunta ka pa sa pinaka-best at perfect na church, si Judas ang pruweba na kahit na pwede kang makapakinig ng mga best preaching. Judas is a proof positive that you can be in the tangible, manifested presence of God. Judas is proof positive na kaya mong makakita ng mga miracles, signs and wonders, and yet, yung puso mo ay malayo pa rin kay Lord. Are you here? He is proof positive that you can be around God's activity, and yet may activity din na nangyayari sa kalooban mo na kontra mismo sa presensya ng Diyos. That's why Judas is scary. He's the one na tinutukoy po ni Jesus sa verse 17. He is the betrayer. Pero ang tanong po natin, paano nga ba nag-operate ang betrayal sa puso ni Judas? Paano ba nag-operate sa puso ni Judas ang betrayal? How betrayal operates in the heart of Judas? First, I want you to remember that betrayal begins with trust. Do you know kung ano po yung position ni Judas sa mga disciples? According to John, siya lang naman po ang may hawak ng kaperahan nila. He was entrusted to be the treasurer. Ibig sabihin, he was trustworthy. Yun nga po yung pinagtataka ko eh. Kasi sa 12 disciples siya yung napagkatiwalaan. Meron naman dong Matthew na tax collector siya. Ibig sabihin, ang trabaho niya ay tungkol sa kaperahan. Pero, hindi kay Matthew pinahawak ang pera. Pinahawak ang pera kay Judas. Siya yung naging treasurer. See? Betrayal begins with trust. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nakakapanghina ang betrayal. Ito po yung dahilan kung bakit napapahinto ang buhay mo kapag nabetray ka. Ito ang dahilan kung bakit may ilang mga tao na pinagtaksilan at yung pagtataksil na yon, okay, kahit ilang years nang nakalipas, walang araw na bumangon siya na hindi niya naalala yung taong gumawa sa kanya nun.
Why? Because betrayal always begins with trust. Can you tap somebody? Sabi mo, trust. Listen, masakit po ang betrayal dahil hindi ka kayang i-betray ng enemy mo. Ang kaya lang mag-betray sa'yo ay yung malapit sa'yo. You have to have proximity to be betrayed. It's always somebody close to you. They have to have your trust. Your trust first to betray you. So kung naghahanap ka ng betrayal, wag mong hanapin yan sa mga negative comments ng mga random people sa post mo. That's not the one you have to worry about. It's the person that you're in the picture with. O kaakbayan mo. O kayakapan mo. This is why betrayal hurts. I'm not trying to scare you, but this is the truth. Betrayal hurts. Kasi ang nagbe-betray lang naman talaga sa'yo ay yung malapit sa'yo. Actually, hindi naman talaga yung action ng betrayal eh. Ang masakit kasi doon, yung ganito mo siya tinignan, pero nung nalaman mo yung tunay na kulay niya, ilusyon lang pala yun. Naakala mo, kilala mo siya, hindi pala. And that's the pain of betrayal. It always begins with trust. Pero hindi po naging taksil si Judas ng isang iglap lang o one snap lang of the finger. He became a betrayer over time. And you don't become Judas in an instant. You become Judas ng paunti-unti. Everybody say paunti-unti. Betrayal leaves. That's why the second one is betrayal leaves a trail. Trail means a mark or series of signs. Mga sinyales. Marka o mga sinyales. Ibig sabihin, hindi pala natin pwedeng gamitin yung araw na hinalikan ni Judas si Jesus sa garden bilang unang araw ng betrayal niya. Because I believe na may mga series po ng signs na nagtataksil na siya noon pa man. And I want to show it to you in John 12:3-8. Sabi doon, nung time daw po na, nung binabasa po natin yung scripture natin ngayon, bago daw po yan, si Mary daw po ay kumuha ng halos kalahating litro ng mamahaling pabango. And then, ang ginawa daw po niya dyan, binuhos niya, sa paanan ni Jesus at ginamit niya ang kanyang hair para tuyuin. So, dahil nga mabango at mamahalin yun, ito daw po ay naamoy sa buong bahay. Kaya naman, nag-react po. Actually, may account po dito si Mark. Pero si Mark, hindi niya po pinangalanan yung tao. Tinago pa niya. Pero si John, siguro galit na galit si John kay Judas, no? Pero si John, tagang pinangalanan niya. Sabi niya, isa sa mga disciple, nagsalita si Judas Iscariot. Pinangalanan talaga niya eh. Isa sa mga disciples ni Jesus, siya yung magtatraidor. Siya yung hindi kamukha ni Jungkook. Siya yung Jafar. Siguro sabi ni ni John. Sinabi niya, sabi daw po ni Judas, bakit hindi nilang binenta yung pabango sakay ibigay ang pera sa mga mahihirap? 300 silvers or silver coins din yan. Ano sabi ni John? May parang bitterness si John, Sinabi niya yon dahil sinabi niya yon hindi dahil may malasakit siya sa may hirap. Ang totoo, magnanakaw kasi siya. Siya yun. Siya kasi yung in charge sa pera, bakit ba kasi namin siya nilagay doon? Gano'n yun, kung dadagdagan ko kinukupitan niya yung pera namin. Nung sinulat po ito ni John, hindi niya pa po alam yung tunay na kulay ni Judas. Pero nung moment po na nangyayari pa lang ito, siguro ang reaction po nila about dun sa sinabi ni Judas, ang bait-bait naman ni Judas, talagang meron siyang puso sa mga mahihirap. Pakainin ng mga mahihirap. Bigyan ng damit at sapatos. Talagang best friend ko talaga to si Judas talaga eh. BF ko talaga to. Best friends. Pero hindi niya alam. After 3.5 years, magiging FB na siya. Future betrayer. Naku, may isusulat na naman siya. They found out na isa na pala yung mga sinasabi na yun ni Judas na mga signs, mga trails ng kanyang betrayal kay Jesus. Nag-iiwan po ng palatandaan ng betrayal o pagtataksil. Tama ba? Wala naman pong nag-commit ng adultery just in one moment. Yung magkasama sila ng asawa niya sa mall, tas biglang, ay, tumabi ka na dyan. Ikaw na lang asawa ko. Wala namang ganun, di ba? Wala. Siyempre,
paunti-unti na action niya, nagsisimula yan sa tingin-tingin sa profile, and then chat-chat, and then magdadala ng pagkain sa office, o kaya sa bahay, di ba? Dadalahan sa condo ng food, di ba? What else? Wala naman din po nagiging magaling na magnanakaw ng overnight. It starts with small kupit, then cheating sa mga taxes, then a little compromises, hanggang sa malalaking halaga na ang ninanakaw. Hindi po naging betrayer si Judas. In an instant, he became Judas ng paunti-unti. Nakatagpo ka na ba ng isang tao na naging on fire siya kay Lord, na talagang sobra siya mag-worship kay Lord? Lord, I love you, Lord! Nakikita mo siya palaging, every Sunday, ganun siya magpuri sa Panginoon. Talagang lahat niyayakap niya, I love you, brother. I love you, sister. Nag-tights ka na ba? Tapos hanggang sa hindi mo na siya nakikita ilang buwan, hanggang sa taon, hindi mo na rin siya nakikita. And then one time, somewhere down the road, nakita mo siya, binati mo siya, tapos parang wala nang fire talaga. Kasi nakita mo siya, uy, church ka naman. Okay lang ako. Busy kasi ako. Sige. Punta ka na doon dyan sa Light Church. Wala na. And you'd wonder, what happened? Ano nangyari sa kanya? Ba't naging ganun siya? I want to tell you na hindi po nawala ang fire niya ng overnight. Nangyari yan ng paunti-unti. Nangyari ito dahil maaari napunta siya sa isang environment na kabaligtaran sa kanyang pananampalataya na minsang pinanghawakan niya. It happened year after year after year sa school. It happened year after year after year sa office. It happened year after year after year sa party, sa inuman. So kung anong environment na alam mo, parang naglalaban yung pananampalataya mo at kasalanan. You know what, napakabihira po na mawala mo ang faith mo sa isang argument. You lose your faith in an atmosphere. That's why betrayal leaves a trail. Are you here? Pangatlo po, betrayal always has a trap. Betrayal begins with trust, betrayal leaves a trail, and betrayal has a trap. You know, pinag-aaralan ko, what made Judas do it? Paano niya nagawa yon? Bakit nagawa ni Judas na i-betray si Jesus? Hello, Jesus na to. Nagsiselos ba siya kay Jesus? I don't think so. Greedy ba siya? Maybe. What else? Dahil ba sa pera? Pwede rin, pero mukhang hindi. Kasi after din naman na binetray niya si Jesus, pumunta siya sa high priest and then binalik niya yung pera na binigay sa kanya. Sabi doon, hinagis niya sa temple. Then umalis na siya, hindi niya na binalikan yung pera. So, parang hindi. I don't even think na buong kasakiman ang nasa puso ni Judas. I think nag-start po ang betrayal niya sa kanyang disappointment. Maaari, bigo siya na makitang hindi ginagawa ni Jesus ang bagay na inaakala niyang gagawin ni Jesus. Dahil maaari, sa mga preachings ni Jesus for 3.5 years, magkakasama sila, naririnig niya, maaari, puro ito tungkol sa kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like this. The kingdom of God is like this. Akala kasi niya, i-overthrow ni Jesus ang Roman government. Actually, this is what the disciples thought. Na si Jesus ay maghahari sa kanila, magli-lead sa kanila, i-overthrow ang Roman government. Yun po kasi yung time na kinakaharap nila. Yun yung malaking problema na kinakaharap nila that time. They want to fix the government. They want to fix the government. Does that sound familiar? We want to fix the government. They are thinking of a Messiah na magliligtas sa kanila from the current government. Pero hindi po sa ganong paraan ang pagiging Messiah ni Jesus because Jesus knew that the Roman government is not the humanity's biggest problem. Humanity's biggest problem is what? Sin. Ang kasalanan, ang sakit na tanging dugo lang ni Jesus ang makakapagpagaling. Ang kasalanan ay ang sakit na nagdudulot ng pinsala sa sangkatauhan. Sin is the cancer. Yan ang sumisira sa bawat pamilya. Yan ang sumisira sa bawat individual.
Na siguro sinasabi ni Jesus kay Judas, Judas, don't you know what your problem is? Don't you know the real problem is? You think it's the Roman government? You think it's the government? No, it's not. It's sin. Dumating po si Jesus, hindi para pabagsakin ng government. Dumating siya upang ibagsak ang kasalanan at ang kamatayan. That's why He wants them to understand that He was talking about the kingdom of God, not the kingdom on earth. Kaya po nang papalapit na ng papalapit ang kamatayan ni Jesus and He continues to reveal na mamamatay ang Messiah doon sa cross, maaari na disappoint po si Judas. He was disappointed. Siguro nasabi niya sa sarili niya na iniwan ko yung pamilya ko, iniwan ko yung karir ko. Iniwan ko yung mga kasamahan ko para lang sumama sa'yo dahil akala ko palalayain mo kami sa mga umaalipin sa amin. Tapos sinasabi mo ngayon mamamatay ka sa cross. Bago ka man lang mamatay, pakinabangan muna kita. Ibenta na lang kita para maging pera ka. Siguro yun yung naisip ni Judas. Listen, kapag pala akala mo parehas kayo ng bagay, nagkakaintindihan kayo, maaari, akala mo parehas kayo ng pinag-uusapan, pero mali pala ikaw ng akala. Wala ka palang inaasahan. Maaari dun ka na magsisimulang magtaksil. That's what Judas did. Betrayal always leaves a trap. Ang pagtataksil po ay palaging nagiiwan ng patibong. Nagiiwan ito ng patibong sa both na nagtaksil at pinagtaksilan. Do you know kung ano po yung trap of betrayal na yon? Listen, especially to those who are still damaged by the betrayal. Ito po yung trap na gusto ng kaaway na mahulog ka. It's called DTA. Don't trust again. Huwag ka nang magtiwalang muli. You know what? Yan po ang gusto ng kaaway. Na dahil binetray ka ng Judas mo, magagalit ka sa Judas na yan, masasaktan ka, and you'd say, paano mo nagawa sa akin to? Binetray mo ko, how could you do this to me after all ang ginawa ko sa'yo? Umalis ka na. Alis ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin. Hanggang sa isara mo na yung puso mo sa tao na yon. You know what? This is what the enemy wants. He wants the pain of Judas na i-cover ang puso mo. He wants you to feel the pain of betrayal nang sa ganon, isarado mo na yung puso mong magmahal so that you could close the door of your heart, the door of your life, and never open it again. Nakikita mo ba yung trick ng enemy? Gusto niyang gamitin yung pain of betrayal na naranasan mo para isa-isa mong tanggalin ang mga upuan doon sa table na yon hanggang sa isa na lang at upuan mo na lang ang matira. He wants you to be in isolation. Gusto kanyang mag-isa because in isolation, he can torment you. In isolation, doon tumatakbo sa utak mo yung mga input niya. Hindi ka mahal ng Diyos. Pinahirapan ka niya. At doon na, mafe-feel mo na bababa na yung self-esteem mo. Kaya nga yung iba, minsan nauuwi sa pagkitil nila ng buhay nila because of isolation. The enemy doesn't want you to love anybody again. Ayaw niyang buksan mong muli ang puso mo. But mga kapatid, I wanna tell you today na huwag mong hayaan na dahil sa betrayal ni Judas, makalimutan mo na may John. Don't let the betrayal of Judas make you miss out on a person that can actually love you, that can actually support you. Alam mo ba kung sino si John para kay Jesus? Si John lang naman po ang nag-iisang disciple na hindi tinalikuran si Jesus hanggang doon sa cross. Even, you know what, si Peter, dininay niya si Jesus ng 3 times. Even the disciples, nagtago sila sa mga kanya-kanyang lungga nila. Why? Kasi takot silang ma-identify kay Jesus dahil baka patayin din sila. Pero si John was ready to die and be identified with Jesus. John was the only one of the 12 that was at the foot of the cross. And Jesus even, pinagbilin niya si John sa kanyang ina. At pinagbilin niya sa kanyang ina si John. Vice versa. Nanay, ito yung inyong anak.
eto na yung inyong nanay. You're now our family because of me. I wanna tell you mga kapatid today, nakaka-miss out ka ng John kung hahayaan mo na kainin ka ng pain ng betrayal. Don't let Judas stop your heart from beating again. Dahil bilang mga believers po, tinawag po tayo na magdagdag na mga upuan, not to get a seat on your own at the table. And so ano po ang gagawin po natin? To open our hearts and open our house for people. Unang-una po is examine areas in our lives where we may have experienced or caused betrayal. You know what po, nung nasa upper room po sila, pwede namang directly sabihin ni Jesus na, ito tong si Judas. Ewan ko ba, ba't nandito to? Siya yung magbe-betray sa akin. He didn't say that. Instead, sinabi po niya, I tell you the truth. One of you, hindi niya po pinangalanan, but one of you, eating with me, here will betray me. All-knowing po si Jesus, alam na alam niya kung sino, but why is He saying this? He's saying it dahil gusto niya pong gawin ng mga disciples ang dapat po nilang gawin. He's trying to get them to check the condition of their heart. I believe hindi po gusto ni Jesus na magturuan sila. Ang gusto po ni Jesus ay ituro nila ang sarili nila. Alam mo kung ano po yung sagot nila kay Jesus? Hindi nila tinuro si Judas na para sabihin na, yan na, sabi ko na nga ba, yung itsura na yan eh. Siya yun. No. Sabi po nila sa verse, they were greatly distressed. In other translation, nag-grieve daw po sila. Bigla silang nakaramdam ng mental at emotional distress. Sobrang bigat na bigat daw yung pakiramdam nila. And each one asked in turn. Lahat daw po sila, isa-isa. Tinanong ang mga sarili nila, am I the one? Ako ba yun? Is that me? Ako ba yung tinutukoy mo, Jesus, na betrayer? Walang sino man sa mga disciples sa table ang sure kung sila ba yung magkakanulo. Although maaari alam nila yung mga actions nila, alam nila, kilala nila yung sarili nila, pero sila mismo, sinek nila yung sarili nila, ako ba yun? Nakukuha po ba natin kung ano pong gustong mangyari ni Jesus dito? This is self-examination for the disciples. Dahil wala ni isa sa kanila ang sure kung may tendency ba silang mambetray. Wala ni isa sa kanila na sure kung may kakayahan ba silang magtaksil. They were grieving dahil baka hindi nila tunay na kilala ang sarili nila. And that's why they are checking their hearts. They are checking their hearts. You know what? It grieves me too, especially this past few days, because I have been silently reading all the comments, all the reposts, the reactions of some Christian personalities and influencers regarding the viral video of what they call guilt tripping sa church. Nakalungkot po dahil marami po ang nakita ng mga Christians na nag-repost noon and then yung caption nila, buti na lang hindi ganyan ang church ko. Ayoko sa church na ganyan. Aalis talaga ako kapag ganyan ang church na napasukan ko. The other one says, I can't believe they would do that because I would never do that. You know, kung ipaparaphrase ko po yung post nila sa iisang post, it goes like this. Buti na lang, hindi ako katulad nila. Buti na lang, hindi ako katulad ng pastora na yon. You know what I see here? Those people are like raising themselves above those people on the video. Na parang tingin nila, mas mataas ako sa'yo kasi hindi ako katulad mo, nagpo-post ka ng mga ganyan ang mga sinasabi mo. Hindi ako ganyan sa'yo. Tinataas nila yung sarili nila sa mga, above dun sa mga taong nasa video. Well, maybe tama sila na hindi nila kayang gawin yon. Pero pwede ring mali sila. Because those reactions were far from the reactions of the disciples. Sa statement ni Jesus, they said, ako ba yun? Maybe sa ngayon naiisip mo, buti na lang hindi ako ganyan mag-post, hindi ako ganyan magsalita. Pero hindi natin alam. Baka in the future, baka biglang matanggal na yung isa sa mga tornilyo ng brain natin and then biglang naging ganun na din tayo. We don't know. That's why it's a self-checking po sa atin. You know, it makes you humble to check if you have a tendency to betray somebody.
Kaya kapag may mga problema, mas maganda pala na ituro muna natin ang sarili natin bago ang iba. Ay, baka ganun din ako sa kanya. Ay, Lord, patawarin mo po ako kung may tendency po akong ganun. You wanna know what makes you have grace for other people? Is it to know and be aware that there is a Judas down inside of you. The same with the disciples, other disciples. Am I the betrayer? Ako ba yun? Number 2, reflect on the importance of forgiveness and reconciliation. Magpatawad ka at humingi ka rin naman ng tawad. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo by always telling yourself, binetray niya ako o binetray ko siya. Today, kapatid, I'm telling you, Jesus already paid the price for your sin. Hindi mo kailangan pang saktan ng sarili mo dahil may ginawa ka sa Kanya o may ginawa ka mali doon sa ibang tao. God is saying to you, come to me. Come to me. I want to heal you. Alam mo kung ano pong tragedy ni Judas? Nung nag-guilty po siya, nag-remorse lang siya, pero hindi po siya nag-repent. Remorseful is different than repentance. Ang remorseful po ay may feeling lang na regretful ka sa ginawa mo, nalungkot ka lang sa ginawa mo, pero ang repentance po ay may change of mind. Nung nalungkot siya, binago niya yung kanyang kaisipan at binago niya yung kanyang puso mula sa nagawa niyang kasalanan. And that's the tragedy of Judas. Nalungkot lang siya, yun lang yun, nalungkot lang siya, maaari umayak lang siya. Then after nun, nag-give up na siya bago pa ang resurrection. Hindi niya naalala na may resurrection na binabanggit si Jesus. Why? Kasi nawala na nga yung faith. Pag talaga disappointed na, nakain na ng disappointment, nawawala na ang pananampalataya. Nakalimutan niya na merong resurrection. That's why before the resurrection, kinitil niya ang kanyang buhay. Hindi niya alam na mabubuhay pa si Jesus muli. Are you here? You know, personal opinion ko lang po ito. I believe, bibigyan pa rin po siya ni Jesus ng another chance. Kasi si Peter nga, after the, denial ng 3 beses, pinatawad ni Jesus at binigyan, na-reinstate uli si Peter sa pagiging disciple niya. Even the other disciples, ginather niya muli, binigyan ng another chance kahit na sila ay nagtakbuhan. I believe ganun din po, sana ang gagawin ni Jesus kay Judas. Pero he gave up. But that's the love of God. This is the unrelenting, unfathomable grace and love of God. Palagi tayong nire-reach out, palagi tayong hinahabol kapag nadadapa tayo, nahuhulog. He's always there in telling us, halika anak, kuha ka ng bangko, pumunta ka dito sa aking mesa at samahan mo kong kumain. You know what makes you forgive other people is to know na hindi ikaw ang nagbayad sa kanilang kasalanan, kundi si Jesus. Amen. He died for all of us so we can all receive forgiveness and forgive other people too. And that is grace. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Lastly, make Jesus as your model on loving and trusting people again. Although sa una pa lang po, kilala na ni Jesus kung sino yung betrayer niya, but that doesn't stop him to love and care for Judas. He included Judas sa lahat ng mga earthly ministry niya. He even prepared a seat for Judas on his table. Ang pagbubukas ni Jesus ng opportunity kay Judas na makasama siya, lalo na sa last important meal niya, is a form of respect and love. His whole life, Jesus is offering him love and respect. I believe that Jesus still loves Judas even at his worst. Isang all-knowing na being, kayang magmahal at magtiwala. Paano pa po kaya tayo na hindi naman tayo all-knowing? Kapatid, I'm not invalidating yung mga naranasan mo at naramdaman mo when you were betrayed. Kaya siguro, may time na pinili mo na lang mag-isa, mag-isolate. And sinabi mo sa sarili mo, I'm just gonna close my heart. Ako na lang, ako na lang, ako na lang. Mari, ganun yung naramdaman mo. But I know your heart craves community. You want community. Why? Because community creates connection. Nakaka-connect ka sa tao. With all the battles na pinagdadaanan mo, pag naririnig mo yung mga battles din ng iba, nakaka-connect kayo sa isa't isa. And that's why this is my challenge for you today. Don't fall into the trap that says, I'm not going to trust again. Dahil kung hindi ka careful, you're going to embrace that.
mabablock mo ang blessing ng isang John sa buhay mo. That's why God is looking for people who are able to give love, to forgive, to even the Judas that was right next to them. Alam mo kung paano mo mapapatawad ang naging Judas sa'yo? It is to know na ikaw din may tendency maging Judas. Kasi isa lang naman po talaga ang innocent eh. Isa lang naman ang hindi nagkasala. Isa lang naman ang hindi nakagawa ng mali. Isa lang naman ang kayang maghugas ng paa ni Judas. That is Jesus. Ano kaya po yung itsura ng simbahan po natin if rather than being in isolation and having a seat at the table on your own, i-extend natin ang kamay natin to other people even after the betrayal? Ano kaya ang itsura ng church natin kahit after ng pain, after ng hurts, we're still an open house. We're still a house for people. Kapatid, ito pong simbahan na ito ay simbahan po ng ating Panginoon. Namatay si Christ dahil sa simbahan. Not just particularly sa simbahan natin, pero sa mga simbahan na ang Diyos ay si Jesus. Bilang simbahan po ng Diyos, tayo po ay tinawag na maging kawangis ni Christ. Pagdating sa kanyang character, we are called to be Christ-like. We are to act and live like Christ. We are called na magbukas ng pinto para sa lahat ng tao. But you know, this topic also tells us that a church, ang simbahan po, or a gathering na puno po ng tao ay mga gathering na kung saan binubuo ng mga imperfect na mga tao. Kasi wala pa pong perfect. Pag napunta na po tayo kay Jesus, doon na po tayo magiging perfect. Pero today, God wants to deal with our trust issues, I believe. He wants to heal our heartbreaks from people. Disappointment, mga hurts natin. Why? Para tayo mismo, bilang isang simbahan, ma-include natin ang sarili natin sa simbahan na ito. And also, we might open our hearts, open our arms to the people na pupunta sa house ni Lord. Amen. God will use all our hurts, all our pains, all our disappointments sa magandang bagay na gusto ng Lord sa buhay mo. Only kung hindi ka mag-give up. Don't give up yet. Dahil wala pa si Jesus. Amen. Meron po ba tayo natutunan? Can I invite everyone to stand up? Maybe today, while you're hearing this, nakita mo yung sarili mo na sinasabi mo, ako yung betrayer na yon. Napuno ako ng guilt, nahiya na ako. Pero gusto ko magbago. If you are that person, just surrender your life to Jesus. You know, you don't have to clean yourself before going to Jesus. He just says, come, just come, just come. Just come as you are. And I want to say to you, you can always come home. Sa arms ni Jesus, merong home. Sa tahanan ni Jesus, merong home. Jesus already paid the price for your sin. And that's why you don't need to beat up yourself. Asisihin ang sarili mo, i-condemn ang sarili mo. Or maybe ikaw yung tao na naka-experience ka ng betrayal. And because of that, you're having a hard time to trust again dahil maaari, paulit-ulit ka na lang nabebetray, paulit-ulit na lang na binibigyan mo ng chance, pero paulit-ulit din nababasag yung trust na yun. The problem with not trusting again, magiging selective ka na sa mga tao. And you will find yourself in isolation. But I want to tell you mga kapatid, ang relationship, it runs on the currency of trust. Kaya today, God is calling you out to open your heart again, trust again. Take it from Jesus. Kuha ka ng courage kay Jesus. Kuha ka ng lakas kay Jesus. Or maybe ikaw yung tao na wala ka pa doon sa posisyon ng betrayal. Pero nag-uumpisa pa lang. It's like there are marks, there are trails. And you're doing it little by little because you've been exposed sa isang atmosphere na baligtad sa pananampalataya mo. Kung ikaw yung tao na yon, I want to challenge you to turn your back from that position and go back to God and say, God, please save me. I'm giving you my life today.
Ayokong tumuloy sa dinaanan, sa road na dinaanan ni Judas. Gusto ko pong tumuloy sa road na dinaanan mo. Yes, may mga hurts, may mga pain. Pero hindi nawala ang love. Hindi nawala ang trust. Hindi nawala ang pagtanggap. And if you are that person that you need forgiveness, you need healing, you need a change of heart right now. Kasi parang tingin mo, papunta ka na doon sa lugar na yon, papunta ka na, palayo ka na kay Lord, o maaari nakalayo ka kay Lord. I believe this is your day. God will do something sa buhay mo ngayong araw na to. That's why can you raise up your hands? If you are that person, can you lift up your hands to God? Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Walang mangyayari if we stay on isolation. Walang mangyayari kung hindi tayo magbibigay o i-close natin ang buhay at puso natin sa iba. And today, God is allowing you to open your heart again. He's allowing you to open your heart again, to trust again and to love again. Yes, you've been hurt. Yes, na broken ka. You've experienced the pain. But take it from Jesus, na siya mismo naranasan ang pinagdadaanan mo ngayon. But He opened His heart to love people, even at their worst. And so today, God is healing you. God is healing you. Nagkakaroon po tayo ngayon ng pagbabago ng puso. God wants to take you out from your old heart, old self, at gusto kanyang dalhin sa bagong self mo, sa magandang future mo. But in order for you to do that, you have to open your heart so that God will do a surgery in your heart, palitan ng puso mo, tanggalin yung mga bagay na nag-i-stop sa'yo para magmahal muli sa tao, para magtiwala muli sa tao. Inaayos ng Lord ang puso mo sa mga oras na ito. And if you are that person na sinasabi mo, Lord, I want that new life. I want to receive you dahil kung wala ka, mapapariwara ang buhay ko. If you are that person, this is the first time you are hearing this message and you want to give your life to Jesus, I want to invite you into a prayer. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon as a sign of surrender. At sumunod ka sa panalangin na ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawa. Simula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako sa mga nagawa ko, naisip ko, at mga napagplanuhan ko na hindi ayon sa kalooban mo. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po na ang dugo mo lang ang kayang maglinis ng aking mga kasalanan. Kaya po, Panginoong Jesus, nagpapalinis po ako sa inyo sa mga oras na ito. At sa araw po na ito, binibigkas ng aking mga salita, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa oras na ito, ikaw na ang maghari. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. I receive your love. I receive your grace. And today, pinipili ko po na sumunod sa iyo. Buksan ang puso ko na mas lalo ka pang mahalin at sumunod sa iyo. Maraming salamat po. Huwag na po kayong susunod. This time, if you are the person you want to recommit your life to Jesus, na sinasabi mo, Lord, ako yung tao na yon na binabanggit. Ako na yung papunta sa road na yon na malapit na kitang i-betray. Kasi parang ang dami ng disappointment sa buhay ko na hindi ko na kaya. But today, I want to go back to the position wherein I can worship you all out. I can pray na lahat ng mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Lord,
I want to be in your presence. If you are that person, can you raise up your hands? I want to pray for you. Come on. God is opening your heart right now. Just humble yourself before Him. Humble yourself before Him. Receive His love. God, sa mga oras po na ito, I pray for every heart na nasaktan, na broken, nag-close. Pero sa mga oras na ito, oh God, Lord, binubuksan po namin muli ang puso namin, oh Diyos. Kung paano Ikaw, binuksan mo ang puso mo para sa amin. Lord, ganun din po ang gawin mo sa amin, oh God. Buksan mo ang puso naming muling magmahal. Buksan mo ang puso naming muling magtiwala, oh God. Ayusin mo po kami so that we can love freely and trust freely again, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. And God, we also pray as a church. Maaari ang simbahang ito ay dumaan na sa mga maraming pains, maraming sakit, maraming betrayals. Because we are an imperfect people, we are an imperfect church. But God, right now we pray na ayusin mo po ang puso ng simbahang ito, oh God, so that we can open this house for the people na gustong pumunta sa iyo, for the people na uhaw sa iyo, gustong tumakbo sa iyo, gusto ng kagalingan sa buhay nila, gusto ng bagong buhay, oh God. Open this house for your people, oh God. Gamitin mo po ang mga tao na naririto ngayon. Salamat po, oh Diyos. We thank you, Jesus. Come on, you praise God. Give Him praise. That He is our wonderful Savior. Without Him, hindi natin kayang magmahal muli. Come on, give Him praise. Lift up your voice. Exalt Him. Exalt Him. God, thank you kasi nabuhay kang muli sa buhay namin. Kaya meron kaming hope. And God, we pray na tulungan mo po kami na magtuloy sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas. Bawat individual, every family, every marriages, Lord, na maaari pag-give up na sila sa buhay nila. Pero pinapaalala mo sa amin ngayon, Panginoon, na hindi kami mag-give up. Patuloy kami magmamahal, Panginoon. At Ikaw ang kalakasan namin, O Diyos. We thank you, Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Pinapapurihan ka po namin. Binibigay namin sa iyo lahat ng pasasalamat. Because you deserve it, oh God. We thank you, Jesus. We will continue to celebrate your love, oh God. We will continue to celebrate ang ginawa mo po sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, oh Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah, there's a reason to celebrate. Ayan sa mga habol po ng kilang tithes and offering. Dito na lang po sa harapan sa basket. Thank you, God, for your unconditional love that made us realize that we should love the people around us. That's why we will worship you today when we sing. Bring all your failures, bring your addictions. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. His open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. You sing, for God so loved, for God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. You sing, the power of hell forever defeated. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Amen. Taas po natin yung kamay natin kay Lord.
Lord, salamat po sa ginawa mo po sa amin, Panginoon. Thank you, God, kasi gusto mo kami palaging bago. Gusto mo, Panginoon, bigyan kami palagi ng bago sa buhay namin, oh God. And so, Lord, we continue to receive your love. We continue to receive your blessing and favor sa buhay namin, Panginoon. I pray for every individual here, oh God, pagpalain mo po. Every families, God, pagpalain mo po, Panginoon. Every businesses, pag-aaral nila, pagpalain mo po, Panginoon. Ang kanilang negosyo, Lord, ang kanilang trabaho ay pagpalain mo din. Lord, maging mapagpala din kami sa mga taong nakakadaupang palad namin. That we may open this life to other people nang sa ganun makita nila ikaw sa buhay namin. Maraming salamat po, O Diyos. Lord, we pray for peace sa bawat isa, lalong-lalo na po sa darating na election. Bukas, Panginoon. Lord, I pray for your will, ang mangyari, Panginoon, kaayusan sa bawat schools, O God, sa bawat barangays, Panginoon. I pray peace ang maghari sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. God, babalik po kami next week na tunay na mas excited pa sa gagawin mo sa buhay namin, Panginoon. Because we believe na every week, every day, may palaging bago kang ginagawa sa buhay namin. We thank you, Jesus. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the Lord provide for all your needs. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, all God's people say aloud, Amen. Amen.